Bagyong Nando nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Panibagong bagyo, nagbabadyang pumasok sa PAR ayon sa Pag-asa. Isa na italang nasawi bunsod ng pananalasa ng Bagyong Nando. Ayon sa NDRRMC, mga bahay at istruktura sa iba't ibang probinsya sa Northern Luzon nawasak ng malakas na bagyo. Mga baybayin sa probinsya ng Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur pinag-iingat sa banta ng storm surge. Dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez inaming substandard ang lahat ng flood control projects sa Bulacan. 2 senador at isang dating senador nabigyan umano ng pera mula sa pondo ng flood control projects ayon kay Henry Alcantara. Department of Justice pinag-aaralan na kung isasailalim sa Witness Protection Program si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara matapos ang mga isiniwalat na impormasyon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pag-freeze sa lahat ng bank accounts ng mga mambabatas na sangkot sa maanumalyang flood control projects ipinanawagan sa Anti-Money Laundering Council. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw na Martes, September 23, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Nakalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Bagyong Nando. Base sa 8 a.m. weather update ng Pag-asa, nakalabas na ng PAR ang bagyo, gayunman na-develop na rin bilang tropical depression ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa oras naman ng pumasok ng PAR, papangalanan ito ng Pag-asa na si Bagyong Opong na siyang ika-15 bagyong pumasok sa bansa ngayong 2025. Isa ang naitalang patay matapos ng pananalasa ng Bagyong Nando sa bansa. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, isa ang nasawi habang may 7 ang naiulat na sugatan matapos ang pananalasa ng malakas na bagyo. Mahigit 7,000 pamilya ang naapektuhan o katumbas ng mahigit sa 24,000 na mga individual. Sa ngayon ay patuloy na nangangalap ng ulat ang NDRRMC para sa iba pang pinsala, lalo na ang Bagyong Nando na matinding nanalasa sa Northern Luzon. Muling nagpalabas ng panibagong storm surge warning ang Pag-asa, bunsod pa rin ang Bagyong Nando. Base sa 8 a.m. storm surge warning na inisyu ng Pag-asa as of September 23, inaasahan ng minimal to moderate risk ng daluyong sa mga baybayin ng Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur sa loob ng susunod na 12 oras. Posibleng umabot sa nasa 1 hanggang 2 metro ang taas ng mga alon. Dahil dito, pinapayuhan ng mga residente sa mga baybayin sa mga nabanggit na probinsya na gawin ang ibayong pag-iingat upang makaiwas sa anumang aksidente na maaaring idulot ng storm surge. Nawasak ang mga bahay maging ang mga eskwelahan sa Babuyan Claro matapos ang pananalasa ng Bagyong Nando sa isla kahapon. Sa larawang ibinahagi ni Bernie Nunez, makikita na natuklap ang bubungan ng mga bahay habang nagkawasak-wasak din ang dingding ng mga ito. Maraming yero ang nagliparan matapos ang pagbayo ng malakas na hangin na dala ng bagyo at nagtumbahan din ang naglalakihang mga puno. Abang sa Calayan Island, maraming mga bahay rin ang napinsala ng malakas na bagyo. Nawasak rin ang ilang establisimento
abang nakahambalang sa kalsada ang mga nagtumbahang puno at mga debris. Ilang mga sasakyang pandagat rin ang nasira sa lakas ng hampas ng mga alon sa isla. Samantala, hindi naman madaanan ngayon ng anumang uri ng sasakyan ang Itawes Bridge sa Piat Tuaw sa Cagayan matapos na umapaw ang tubig sa Chico River. Dahil dito, pinapayuhan ng mga motorista maging ang mga residente na lumayo muna sa naturang tulay upang makaiwas sa anumang posibleng aksidente. Isa sa pinakamatinding tinamaan ng Super Typhoon Nando ang Lawag City sa Ilocos Norte. Nakahapon ay isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Sa mga larawang ibinahagi ni Mary Ann Ansagay, makikita ang mga nagbagsakang puno, nabasag na salamin, natanggal na bubong at mga nasirang istruktura. Hindi rin nakaligtas ang kabuhayan ng mga magsasaka matapos masira ang mga pananim at malubog sa baha ang mga palayan sa Barangay Kataban. Sa ngayon ay nasa evacuation centers pa rin ang ilang mga residente sa Ilocos Norte habang patuloy rin ang distribusyon ng mga food packs at iba pang ayuda sa mga naapektuhan ng malakas na bagyo. Hindi pa rin madaanan ng mga motorista ang ilang kalsada sa Northern Luzon dahil sa tinamo nitong pinsala kasunod ng pananalasa ng bagyong Nando. Hindi pa rin madaanan ang Abatan-Mancayan Cervantes Road sa Benguet matapos gumuho ang lupa sa bahagi ng pabiling Tabio-Mancayan. Ayon sa LGU, nagsimula na ang clearing operations para alisin ang mga batong bumagsak at dulot ng pag-ulan at malakas na hangin. Sa Batanes, hindi rin passable ang daan sa Kachisipan papuntang Imnabu, Uyugan matapos sirain ng malakas na storm surge ang kalsada. Pinayuhan ang mga motorista at residente na iwasan munang dumaan sa mga apektadong lugar para sa kanilang kaligtasan. Isang 74 anyos na lalaki mula Tarlac ang nasawi nang maipit sa kanyang sasakyan matapos ang pagguho ng lupa sa Sitio Begis Poblacion Marcos Highway, Tuba, Benguet kahapon, September 22 sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Nando. Ilan din ang sugatan dahil sa insidente na karamihan ay senior citizen mula Pasig City. Dinala ang mga ito sa Baguio General Hospital and Medical Center para sa agarang lunas. 4 na sasakyan, kabilang ang isang Ford Ranger, Toyota Innova, Toyota Grandia at isang tanker truck ang nadamay rin sa landslide. Samantala, nagtamo naman ng dislocation sa balikat ang driver ng tanker truck na kaagad na isinugod sa ospital. Nasira ang mga pananim ng mga magsasaka sa Strawberry Farm, La Trinidad, Benguet dahil sa epekto ng bagyong Nando. Abang mahigit 300 individual ang kasalukuyang nanunuluyan sa iba't ibang evacuation centers sa bayan ng Pudtol, Apayao matapos ang pananalasa ng Super Typhoon kahapon. Ang iba pang detalye ihahatid sa atin ni Grace Doctolero live. Grace, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Cordillera matapos ang pananalasa ng bagyo? Yes, aga kaliwat kanan nga ang naitalang pagguho ng lupa sa Cordillera Administrative Region. Hindi na rin nakaligtas sa pagbayo ng bagyong Nando ang mga tanim ng mga magsasaka sa La Trinidad. Ang ilang mga magsasaka, inani na lamang nila ang kanilang mga tanim na pwede pang maibenta at mapakinabangan kaysa malubog sa baha na lalong masisira ang kanilang mga pananim. Nasira ang ilang mga pananim ng mga magsasaka sa Strawberry Farm sa La Trinidad, Benguet. Bagamat humupa na ang tubig baha sa Strawberry Farm, may ilang mga pananim ng mga magsasaka na nasira. Kabilang na dito ang mga tanim na lettuce. Ang ilang mga pananim lubog pa rin sa baha. Ang ilang mga magsasaka nag-aani na ngayon na ng pwede pang mapakinabangan at maibenta. Ayon sa mga magsasaka, kailangan na nilang mag-ani dahil masisira lamang ang ito sa susunod na mga araw, lalo't nababad ito sa baha at ang posibleng tuloy-tuloy na mga pag-ulan.
Samantala, patuloy ang monitoring sa mga evacuation center at mga apektadong komunidad sa mga barangay Aurora, Kakalagan, Matagisi, Upper Maton, Swan, Imelda, Kapanikyan, Lidia, Doña Loreta at San Jose sa bayan ng Puntol, Apayao. Nahatiran na ng family food packs at nabigyan ng serbisyong medikal ang 300 evacuees. Karamihan sa kanila ay inilikas na bago dumating ang bagyo. Samantala, ilang pangunahing kalsada sa Benguet ang hindi madaanan dahil sa mga pagguho ng lupa at bato. Pansamantalang isinara ang Baguio Bontoc Road o Halsima Highway. Apektado ang mga bahagi sa kilometer 45 hanggang Paway at Abyang kilometer 54 at kilometer 59 sa Katubo at kilometer 32 sa Tapdak. Governor Badudang 1 National Road sarado ang Ayayan section sa Ampusungan, Bacon. Ang Cainon Road naman sa Abatan, Mangkayan, Cervantes Road. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang road clearing operation sa mga apektadong lugar ngayong araw. Aga sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagmomonitor ng Department of Public Works and Highway sa mga kalsada na naapektuhan nitong kaliwat kanan na pagguho ng lupa. Sa ngayon ay nakakaramdam pa rin tayo ng mahinang mga pag-ulan dito sa lungsod ng Baguio. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Bagaman nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nando, nananatiling nakabukas ang 3 gate ng Magat Dam habang patuloy rin ang pagpapakawala ng tubig. Dahil dito, 10 lugar sa lalawigan ng Isabela ang pinapayuhan na maging alerto sa posibilidad ng pagbaha. Mula sa Isabela, makibalita tayo kay Lori Tayas, live. Lori, kumusta ang sitwasyon dyan sa Isabela? May mga flooded areas na ba dahil sa pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam? Yes, Ella. Sa ngayon ay mainit na ang panahon dito sa Tumawini, Isabela. Bumaba na ng 0.77 meters ang level ng tubig ng Magat Dam sa nakalipas na 14 na oras. As of 8 a.m., 3 spillway gate ang nakabukas. Ito ay mababa na dahil 190 meters ang maximum level ng dam. Pinag-iingat pa rin ng otoridad ang maaapektuhang lugar gaya ng munisipalidad ng Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reyna Mercedes, Burgos, Nagilian, Gamu at Alfonso Lista sa Ifugao. Pinag-iingat naman ng Municipal Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ang mga residente sa posibleng pagtaas ng tubig sa mga downstream areas. Pinaiiwas rin ang pagtawid, pangingisda o anumang aktibidad sa mga ilog na konektado sa Magat River System. Ayon sa MDRRMO, bawat municipality ay may mga nakadeploy na teams upang mag-monitor sa kanilang mga nasasakupan at sakaling tumaas pa ang tubig ay may nakahanda ng mga evacuation center upang pagdalhan sa mga residenteng maaapektuhan. Samantala, ang Kabagan to Santa Maria Overflow Bridge ay hindi pa rin madaanan sa ngayon. Maaari muna dumaan sa alternative route sa Santo Tomas at Malig. Wala namang napaulat na binaha dito sa Isabela. Ella, hindi pa maaaring madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang Kalinga to Abra Road, bunsod ng rock slides at nahuhulog na debris. Nagsasagawa naman ng road clearing operation ang mga otoridad sa bayan ng Balbalan. Yan muna ang update mula rito sa Isabela. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Lori Tayas. Bumagsak ang isang malaking billboard mula sa isang hotel sa Malate, Maynila ngayong araw. Sinasabing nahulog ang billboard bunsod ng malakas na hangin na dala ng habagat at bagyong Nando. Mabilis namang nirespondihan ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office ang insidente at wala ring naiulat na nasaktan sa pangyayari. Nagpaalala naman ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat at iwasan na magpagala-gala kung hindi naman kailangan. Higit 17,400 public schools mula sa 9 na rehiyon sa buong bansa ang nagsuspinde ng face-to-face classes dahil sa Super Typhoon Nando.
Ayon sa Department of Education, higit 10 milyong mag-aaral ang apektado ng bagyo at 84 na classrooms ang pansamantalang ginagamit na evacuation centers. Upang hindi maantala ang pagkatuto ng mga mag-aaral, ipinatutupad ang alternative delivery mode sa mga apektadong lugar. Bukod dito, tiniyak ng DepEd ang close monitoring sa kanilang Disaster Risk Reduction and Management Service upang agad matugunan ang pangangailangan ng mga paaralang apektado ng bagyo. Matapos ang malakas na bagyo kahapon, niyanig kanina nag-magnitude 4.5 na lindol sa isla ng Dalupiri sa Calayan, Cagayan. Base sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, naitala ang lindol kaninang 4:33 a.m. Sa ngayon ay wala namang naiulat na pinsala na idinulot ang lindol. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Nando kaninang alas 8 ng umaga. Subalit, isa na naman bagyo ang papasok ng PAR ngayong araw. Narito po si Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Magandang umaga. Ito po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na si Bagyong Nando at yung isa pa natin na minomonitor na may potensyal na tawagin natin na si Bagyong Opong. Dito sa ating satellite image, tuluyan na lumabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Nando. Kanina po yung 4:50 ng umaga. At ito ay nasa layong 385 kilometers west-northwest ng Calayan, Cagayan. Ito ay may taglay na hangin malapit sa mata ng bagyo na umaabot ng 185 kilometers per hour at 230 kilometers per hour naman na pagbugso o yung bigla ang paglakas ng hangin sa paligid nitong si Bagyong Nando. Ito ay kumikilos west-northwest, papalapit pa dito sa southern islands ng southern coastal area ng China. At ito ay hihina din sa mga susunod na araw at oras. At yung isa pa na nakaka-apekto sa ating bansa ay yung hanging habagat, itong southwest monsoon. At kung papansinin natin, itong ikot ni Nando ay patuloy pa rin na nagko-contribute na magdala ng moisture o kaulapan na nagko-contribute din na mas mapadami pa yung mga pag-ulan natin dito sa kanlurang o western part ng central and southern Luzon. Kaya naman mamaya ay papakita natin yung mga lugar na makakaranas pa rin ng patuloy na pag-ulan. At isa pa, yung minomonitor natin na low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, kaninang alas 8 ng umaga ay tuluyan na ito na naging bagyo. Kahit na nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility, ito ay may potensyal na pumasok sa PAR within the day. At ito ay sa kasalukuyan na nasa 1,075 kilometers east ng Eastern Visayas. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na 55 kilometers per hour sa mata o sentro ng bagyo at 70 kilometers per hour naman na pagbugso o biglang paglakas nito. Gumagalaw ito generally pa westward sa bilis na 35 kilometers per hour. Kapag 35 kilometers per hour, may kabilisan po ito. Kaya pinakamaaga na posible ito na makaapekto sa atin ay sa Thursday. And by Thursday, maaari nang makaranas ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng pag-ulan yung mga kababayan natin dito sa Eastern Visayas. Bali, ang tatahakin nito ay pa west-northwest papunta dito sa Southern Luzon, sa Bicol region to be particular sa mga susunod na araw. Ito po yung track nakaugnay sa kay Super Typhoon Nando. So sa kasalukuyan, nandito siya kaninang 8 a.m. Ito yung extension. Ito yung area na kung saan malalakas yung hangin na associated dito kay Bagyong Nando. At least 89 kilometers per hour. Pero kung mapapansin natin, itong area na dilaw, ito naman yung may at least 39 kilometers per hour. So malalakas na hangin pa rin na associated kay Bagyong Nando. Kaya naman, meron pa rin tayong nakataas na signal number 2 sa ilan nating mga lugar. At again, magpapatuloy ito na kumilos pa west-northwest at hihina na ito, magiging typhoon na ito sa mga susunod na araw. At dahil dito, dahil sa area, sa laki nitong si Super Typhoon Nando, ay meron pa rin tayong nakataas na signal number 2 dito sa western portion ng Babuyan Islands. Ganon din naman yung buong Ilocos Norte, yung northwestern portion ng Cagayan at northwestern portion ng probinsya ng Apayao. And signal number 1 naman
dito sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands kasama yung probinsya ng Batanes at natitirang bahagi ng Cagayan, natitirang bahagi ng Apayao at kasama din yung mga probinsya ng Ilocos Sur, Abra, Kalinga at Ifugao, Mountain Province, Benguet, La Union at western portion ng Pangasinan at northwestern portion ng Isabela. Ayun po yung mga may kinalaman sa malalakas na hangin pa rin. At when it comes to rainfall naman, dito po papasok yung ating heavy rainfall outlook. Tinatawag din po natin ito na weather advisory. At 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan nga po, yung pwedeng maranasan ng mga kababayan natin dito sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales at Bataan. Ito po yung associated dun sa pag-ikot. Kung i-imagine po natin, nandito sa labas ng PAR si Nando, yung ikot ng hangin na associated sa kanya ay counterclockwise. Kaya naman, tumutulong yung pag-ikot niya, yung hangin na, yung direction ng hangin na yun, na kumuha pa ng moisture at mag-contribute. Kaya kahit nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility si Nando, ay may mga lugar pa rin sa atin na nakakaranas ng mga pag-ulan. Yung 100 to 200 millimeters, ang kaakibat po niyan na epekto ay yung mga, halimbawa sa isang probinsya, may iba't ibang mga lugar dyan na magkakaroon po ng mga floodings. Samantala, 50 to 100 millimeters naman ng mga pag-ulan, yung maaaring maranasan ng mga kababayan natin dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro. Ibig po sabihin ng mga amount na yan, 50 to 100, ay posible yung mga localized floodings or yung mga pagbaha, lalo na sa mga flash floods, lalo na sa mga low-lying areas or mga nakatira sa malapit sa ilog or bodies of water. So yun po ay from today noontime hanggang bukas ng noontime. And tomorrow naman, bukas ng noontime hanggang Thursday ng alas 11 ng umaga or noontime ay may mga lugar pa rin na makakaranas ng mga pag-ulan. Dito po yan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantala, simula naman sa Thursday ng tanghali hanggang sa Friday ng tanghali. Kung mapapansin po natin, nag-shift na. Instead na western part na ng ating bansa yung makaranas ng pag-ulan, ay yung silangang bahagi na ng ating bansa. Ito yung associated na dun sa paglapit nitong si Bagyong Opong. Mamaya po ipapakita natin kung ano yung magiging track nitong bagyo na ito. At sa kasalukuyan, nakikita natin na Thursday noon to Friday noon ay makakaranas ng 100 to 200 millimeters ng mga pag-ulan yung mga kababayan natin dito sa Northern Samar at sa Eastern Samar. Also, 50 to 100 naman dito sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Biliran, Leyte, Southern Leyte, at Dinagat Islands and Surigao del Norte. So yun naman po yung mga may kinalaman sa pag-ulan. Binanggit natin kanina yung mga may kinalaman sa mga lakas ng hangin na associated kay Bagyong Nando. Pero may mga pagbugso naman tayo ng hangin na nakikita base naman o dahil naman sa impluensya ng hanging habagat. Magkaiba po yung pagbugso dun sa lakas ng hangin. Yung signal number 1, yun po yung lakas ng hangin na nagko-continuous for certain period of time. Yung pagbugso naman, ito yung biglaang hampas lang ng hangin. Ito po ay umaabot ng up to 88 kilometers per hour. At today po, dahil sa habagat, makakaranas pa rin tayo ng pabugso-bugsong malalakas na hangin dito sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Norte at Western Visayas. Bukas ay mananatili po na may pagbugso ng hangin dito sa Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite at Mimaropa. Kung mapapansin po natin, paakyat yung shift ng paghampas or yung impluensya ng habagat. And by Wednesday, dito na lang po yan mararanasan sa Batanes, Babuyan Islands, and Palawan. Associated po yan dun sa pag-move, paglayo nitong si Nando, and then yung habagat naman yung unti-unting magpo-progress or mas makaka-impluensya sa malaking bahagi ng ating bansa. Binanggit po natin kanina, itong si posibleng tawagin natin, tatawagin po talaga natin siya na si Bagyong Opong na nakikita natin within the day ay papasok na ng Philippine Area of Responsibility. Magtutuloy-tuloy po yan at habang nasa karagatan siya, from tropical depression ay mas lalakas pa ito into tropical storm. At sa ating forecast track, ito nga po ay babaybayin niya yung coastal areas dito sa Eastern Visayas or sa Bicol region at tatagos po yan or magla-landfall siya somewhere dito sa Calabarzon, Bicol region or sa Mimaropa. And then magpapatuloy siya na mananatiling tropical storm sa mga susunod na araw hanggang ito ay lumabas na ng Philippine Area of Responsibility Saturday ng gabi or Sunday ng umaga. Also, ito pong forecast natin ay posible pa na magbago. Kaya manatili po tayo na updated sa mga i-release na pag-asa patungkol dito sa paggalaw at development ni Bagyong
Opo, although hindi pa po natin siya talaga officially binibigyan ng name dahil wala pa rin siya sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang ating pong susunod na Tropical Cyclone Bulletin ay ilalabas natin mamayang 5 p.m. Ganon din po yung susunod natin na live weather update. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto. Tumanggi si Bryce Hernandez na i-turn over ang kanyang personal computer sa Senate Blue Ribbon Committee. Bunsod nito, sinabi naman ni Senator Panfilo Lacson na babawiin nila ang proteksyon sa dating government official. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Hindi na natuloy si Bryce Hernandez sa muling paglabas nito sa Senado upang kunin ang kanyang personal computer sa kanilang bahay. Ito ang kinumpirma ng Senate Office of the Sergeant at Arms o SAA sa gitna ng investigasyon ng Senado sa mga anomalya sa flood control projects. Sa kabila ito ng isa pang pagkakataong ibinigay sa dating opisyal ng Department of Public Works and Highways na kunin at dalhin ang kanyang computer sa Senado. Inaasahan ng Senate Blue Ribbon Committee na posibleng maging ebidensya ang mga makakalap ni Hernandez laban sa mga isinasangkot nito sa katiwalian. Sa isang mensahe, inihayag ni retired Police Major General Mau Aplasca na ayaw ni Bryce na i-turn over sa komite ang computer alinsunod sa payo ng kanyang abogado. Nauna ng pinayagan si Hernandez na lumabas ng Senado upang kumalap ng mga pruweba na susuporta sa pahayag nito laban sa ilang personalidad. Ngunit sa panayam kahapon kay Senador Panfilo Lacson, chairperson ng komite, nagbago ng isip ang dating opisyal at tumanggi nang i-turn over ang computer sa Senado. Sabi ko sa Sergeant at Arms, you tell Hernandez and the lawyer na hanggang 12, pag hindi sila bumalik doon, I will cancel the legislative immunity na binigay sa kanya. And we will not recommend him to be admitted into the Witness Protection Program. Ngunit imbis sa Senado, nais ni Hernandez na i-turn over ang computer sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pinauubayan naman ni Lacson ang pagpapasya kay Hernandez dahil ito ay kanyang computer. Ngunit ipatutupad din anya ng komite ang karapatan nitong bawiin ng legislative immunity ni Hernandez at hindi siya irekomenda sa Witness Protection Program. Nilinaw din ng mababatas na walang conflict sa ICI kung sino man ang makakakuha ng computer ni Hernandez. Ito ay lalo pat lagi niyang sinasabi na ito-turn over din ang Blue Ribbon sa komisyon ang makukuha nilang mahalagang ebidensya. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hinikayat ng isang kongresista ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC na i-freeze ang bank accounts ng mga mambabatas na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List, Representative Leila de Lima, dapat mabuksan din ang bank accounts ng mga ito para malaman kung wala talaga silang itinatago. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz, live. Rosalie, mayroon na bang freeze orders ang AMLAC sa mga sangkot sa flood control projects? Ella, sa kasalukuyan yung mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH, gayon din yung mga private contractors ang na-secure na freeze order ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC mula sa Court of Appeals. Partikular na ito yung mga inuugnay sa mga maanumalyang flood control projects. Apela ni House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, maglabas na rin ang AMLAC ng freeze order sa bank accounts ng mga mambabatas na isinasangkot dito gayon din ng kanilang mga kaanak. Ayon sa minority lawmaker, dapat bukas sa mga ito sa pagsiyasat ng kanilang bank accounts at transactions para malaman kung wala talaga silang itinatago. Sang-ayon din ng kongresista sa paglalabas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng public officials gayon din ang pag-fill out ng bank secrecy waivers. Para tuluyan din anyang maipagkaloob ang karapatan ng publiko sa impormasyon kaugnay ng public service, isinusulong din itong maipasa na ang People's Freedom of Information Act of 2025.
Samantala, umpisa na ngayong araw dito sa Kamara ng plenary debates para sa 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Ibig sabihin ay tinapos na ang budget briefings ng House Appropriations Panel kaya uumpisahan naman na ang pagdinig para sa House Bill number 4058 o ang tinatawag na House General Appropriations Bill. Sa loob ng 2 linggo, pagtutuunan ng pansin ng Kamara ang pagpasa sa panukalang budget para sa susunod na taon. Yan muna ang latest live mula rito sa Kamara. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Sinuspindi ang isang district engineer ng Department of Public Works and Highways sa Baguio City dahil sa suspetsang document tampering. Nagbabala rin si Secretary Vince Dizon laban sa mga DPWH officials at employees na makikialam sa public records. Alamin natin sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Hindi sumusunod ang isang district engineering office sa Department of Public Works and Highways sa Baguio City sa mga kahilingan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang natuklasan ni Secretary Vince Dizon mula sa dalang report ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Paliwanag ng DPWH Secretary, nagpapunta na siya ng tao sa distrito upang ipacheck ang naturang ulat. Ngunit kailangan anya nilang aksyonan agad ang insidenteng kinasasangkutan ng naturang DPWH official, kumpirmado man ito o hindi. I received a report from Mayor Benji Magalong regarding suspected tampering and maybe even destruction of documents in the Baguio City District Engineering Office. As soon as I received those reports, we acted immediately. So as of today, I have already issued a formal charge against Rene Zarate, the District Engineer of Baguio City, with an order for preventive suspension of 90 days. Bukod dito, nagpalabas din ang kalihim ng memo sa lahat ng mga opisina ng DPWH, kabilang na ang Central, Regional hanggang District Office ng ahensya. Inatasan ni Dizon ang mga ito na ipreserba at isumite sa ICI ang lahat ng mga kaukulang dokumento ng opisina. Partikular ito hindi lang sa mga proyekto para sa flood control, kundi sa lahat ng infrastructure projects ng nakaraang 10 taon. Pag sila ay hindi sumunod kung ano yung nangyari kay Rene Zarate, mangyayari sa kanila. At sila kakasuhan namin administratively at criminally at sila ay immediately isususpend at pag napatunayan yung kanilang ginawa, sila ay immediately madidismiss at kakasuhan namin sila. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Itinuloy ngayong araw ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa mga isyu ng katiwalian sa flood control projects at iba pang proyekto ng pamahalaan. Sa pagdinig, pinangalanan ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang ilang personalidad kabilang na ang 2 senador at isang kongresista na nabigyan umano ng pera mula sa pondo na dapat ay para sa flood control projects. Mula sa Senado, nagbabalik si Asher Cadapan Jr. live. Asher, sino-sino ang mga pinangalanan ni Alcantara sa pagdinig ng Blue Ribbon at ano-ano umano ang kanilang mga papel sa anomalya? Sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, dating Senador Bong Revilla at ang dating Undersecretary ng Department of Public Works and Highway Roberto Bernardo. Ito ang mga pangunahing isinangkot ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Itinuro ni Henry Alcantara si dating DPWH Yusek Bernardo na kanya umanong boss na siyang tumulong maitalaga sa district o tumulong sa kanyang maitalaga siya sa District Engineering Office noong 2016. 2022 anya ay nagsimulang magbaba ng pondo sa distrito kung saan 20% ang ibinigay sa proponent na siyang nagpapasok o nag-i-insert ng proyekto sa mga panukalang budget.
Partikular ito sa National Expenditure Program, Bicameral Conference Committee ng General Appropriations Act at maging sa unprogrammed appropriations. Taong 2022 na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO si Yusek Bernardo. Ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP. Dagdag pa ni Alcantara, 2024 ay mayroon namang nasa 6 na bilyong piso ang kabuuang naipasok umano na proyekto sa dating undersecretary, kung saan 25% nito ay napunta sa proponent o nagpasok na mga proyekto sa budget. Kalimitan niya ay inuutusan niya ang kanyang driver na dalhin ang porsyento ng proponent kay Bernardo na minsan ay sa parking lot ng isang kilalang hotel sa Maynila dinadala. Kabilang naman umano sa insertions noong 2024 ay para kay dating Senador Bong Revilla. Itinaas pa niya nito ng 30% ang naging proponent sa 3 proyekto para rito bilang tulong umano sa dating senador. Ilan sa mga proyekto na ito ay flood control projects sa kabahan ng Angat River at Giginto River. Ngunit sinabi ni Alcantara na hindi nito nakakausap si dating Senador Revilla. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 milyon na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Taong 2022 naman humiling si Senator Joel Villanueva ng proyekto para sa multi-purpose building na nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos. Ngunit 600 million lang umano ang napagbigyan ng pondo para dito, ngunit gumawa niya sila ng paraan ni Bernardo. Bagaman nilinaw nito na hindi humingi ng partikular na proyekto si Senator Villanueva, kundi iniutos ni former Yusek Bernardo na bigyan na lang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong unprogrammed operations ng 2023 nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% ng proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million dila ko sa rest house sa Barangay Igulot, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang Pumpeng. Para kay Senador Jinggoy Estrada naman, sa pagkakatandaan niya ni Alcantara ay 2024 budget hearing sila nag-usap kasama si dating Yusek Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na banggit. Ito po ay puro pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3 dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. Ito po ay 7 project. Meron pong 360 million, isang 45, isang 50, dalawang 40 million na may kabuang 355. Ang proponent po nito ay 25% at binigay ko yung Yusek Bernardo kasama ang may iba pang proponent na mga pondong binaba niya sa akin para sa taong 2025. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Taong 2021 naman nakilala ni Alcantara si Congressman Zaldico kung saan napag-usapan ang planong pagbaba ng pondo papunta sa kanyang distrito sa Bulacan. Makalipas lang ang nasa isang buwan ay may listahan na ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. Mahigit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos.
Dumalo rin si Bryce Hernandez sa pagdinig ng Blue Ribbon at kinumpirma ang mga impormasyon na inihayag ng boss nito na si Henry Alcantara. May ilan lang anyang mga tao na hindi nabanggit pero hindi na masabi dahil maaari siyang kasuhan ng libel. May alam din anya si Hernandez sa pagbaba ni Alcantara ng pondo ng projects sa kanilang opisina at maaaring nalimutan lang banggitin. Gayunman, inamin ni Bryce Hernandez na lahat ng flood control projects sa Bulacan ay substandard. Ella, sinabi rin ni Henry Alcantara at nabanggit niya si former Congresswoman Mitch Kahayon Uy kung saan noong 2022 anya ay nagbaba umano ng proyekto nagkakahalaga ng 400 million pesos sa GAA para sa naturang dating Congresswoman. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Matapos ang mabigat na revelasyon na isiniwalat ngayon ni dismissed Department of Public Works and Highways o DPWH District Engineer Alcantara sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, dinala siya ng Department of Justice sa kanilang tanggapan upang i-evaluate kung pasado ito na isailalim sa Witness Protection Program o WPP ng DOJ. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ang detalye nitong gagawing evaluation ng DOJ kay Henry Alcantara para sa WPP? Magandang tanghali, Aga. Alam mo, dahil nga sa bigat ng binitiwang pahayag kanina ni dismissed 1st District ng Bulacan, District Engineer Henry Alcantara, kasabay ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, ay hiniling ng personal ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla sa komite na dalhin siya sa tanggapan ng DOJ. Ito ay upang isailalim sa evaluation ang kabuuang nilalaman ng sinumpaang salaysay ni Alcantara. Pipirma din anya ito sa ilang dokumento para sa prosekusyon ng mga individual na binanggit ni Alcantara sa affidavit. Kasama rin sa pag-aaralan ng DOJ kung maaaring isailalim ang dating DPWH official sa Witness Protection Program o WPP ng DOJ. Due to the gravity of the allegations in the affidavit and it being a sworn statement, I believe that this will be very helpful to the Department of Justice and the Witness Protection Program in trying to file a case as soon as possible, as this is the demand of the people. Dagdag pa ni Remulla, malaking tulong sa kanilang posibleng pagsasampa ng kaso sa lalong madaling panahon ang sinumpaang salaysay ni Alcantara. Bagamat walang binanggit si Remulla kung sino-sino ang kanilang kakasuhan. Inaprobahan naman ni Senator Panfilo Lacson, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na madala si Alcantara sa DOJ. Pero inaasahan aga na babalik ito mamayang hapon para sa pagtatanong ng ilan pang mambabatas. Dagdag pa ni Remulla, hindi lang si Alcantara ang posibleng maisailalim sa Witness Protection Program ng DOJ, kundi depende ito sa magiging evaluation ng kagawaran doon sa iba pang mga nag-apply. Noong nakaraang press conference ng DOJ, aga ay nabanggit ng kalihim na mayroon pang 2 o 3 mga individual ang nag-apply sa kanila na maging sumailalim sa Witness Protection Program, at isa sa kanilang nabanggit ay mayroon daw galing sa DPWH na sila mismo sa DOJ ay gusto nilang makuha bilang witness, isailalim sa Witness Protection, at sa pagkamat wala pang nabanggit ang kagawaran, maaring itong si Alcantara na ang binabanggit na DOJ na gusto nilang isailalim sa Witness Protection. At dagdag pa nga ni Remulla, gagawin naman nila ang lahat na maproteksyonan itong si Alcantara para dito sa kanilang isiniwalat o para dito sa kanyang isiniwalat kanina sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan man ang ating update mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Tiniyak ng Department of Information and Communications Technology o DICT na walang nangyaring data breach sa mga website ng gobyerno. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, mayroong nasa 19 na mga government websites ang nahack kasabay ng naging protesta noong September 21.
4 sa mga ito ang websites ng national government agencies, habang ang iba pa ay mula sa local government units. Ang Anonymous PH na isang cyber hacktivist ang pinaghihinalaan ng nasa likod ng cyber hacking. Kabilang ang tinatawag na Black Mass March. Ito yung mga team itim na nasabi nga ni Yusek Claire. Sa unang kumalat na ito ay unang kumalat mula sa grupong Anonymous PH. Ito po ay isang aktibong hacktivist na grupo. Nakikipag-ugnayan po ako doon sa mga tao sa Anonymous PH. Hindi pa po sila nagdi-disavow kung sila nga o hindi sila yung gumawa nito. Pero may mga persons of interest na po tayo na minamatyagan. Hinihiling ng ilang kaanak ng mga nadampot na minor de edad na palayain na ang mga ito sa lalong madaling panahon. Ito'y kasunod ng pagkakaaresto sa kanila matapos masangkot umano sa nangyaring komosyon nitong linggo. Mula sa Maynila, ang detalye sa report ni Ivan Alvarez Live. Ivan, nakausap na ba ng kanilang mga magulang yung mga minor de edad na nasa kustodiya ngayon ng pulisya? Yes, Aga, ayon sa mga o ilan sa mga magulang na nakausap natin kanina na naghihintay sa labas ng Manila Police District simula nung nanghihingi sila ng access para doon sa kanilang mga kapamilya na nasa kustodiya ng mga pulis ay hindi pa rin nila ito nakakausap hanggang sa mga oras na ito. Hihintay pa rin sa labas ng Manila Police District ang iba't ibang mga pamilya na nagdanais nakikita ang kanilang mga kaanak. Si Aling Zenaida nagmamakaawa na masilayan man lang ang kanyang apong minor de edad na nasa loob umano ngayon ng MPD. Gate nito na damay lang di umano ang kanyang apo at hindi talaga kasama sa mismong rally. Bakit po ako magpapiyansa minor de edad? Tapos ano po, 24 oras na dapat nalabas na yung bata. Sobra na po sa 24 hours eh. Samantala, nasa labas din ng NPD ang grupo ng mga abogado mula sa National Union of People's Lawyers o NUPL upang magbigay ng tulong sa mga pamilya. Ayon kay Attorney at na-informer, nakakuha na sila kagabi ng listahan ng pangalan ng mga individual na nakadisipita ngayon upang mapunsyal ng mga kaanak yung kasama roon ng kanilang mga sa buhay. Kagabi naman ay napagbiglang makabisita ang ilang magulang sa tulong ng ilang social workers. Ngunit ayon sa abogado, pahirapan pa rin ang nangyayaring koordinasyon sa hanay ng NPD na dapat anya ay kahit anong oras ay po pwedeng dumalaw ang mga abogado sa kanilang mga kliyente. Panawagan ng NUPL dapat na mapalaya ang mga inopiedad na hinuli noong September 21 rally hindi lang sa NPD, kundi maging sa ibang proseso ng pulis sa Maynila. Kung minor, sa tingin ko dapat i-release na, especially those below 15. Yung 15 above, dadaan daw sila sa discernment process. I think they should do it immediately considering that these are minors at nasa loob sila ng police station. Samantala, nagpahayag din ng pagkabahala ang grupong Akbayan na isa sa mga progresibong grupo na kasama sa isinagawang malawakang demonstrasyon. Panawagan ng mga ito sa mga otoridad na maging pata at dapat tratuhin ng makatao ang mga naaresto, lalo na ang mga minor de edad at tiyaking iginagalang ang kanilang karapatan tulad ng due process, pagkakaroon ng abogado at pagdalaw ng kanilang pamilya. Aga ayon kay NUPL Attorney Efrain Cortez, kasama sila ng mga magulang na naghihintay sa labas ng Manila Police District dahil inaasahan na rin nila na sisimulan yung inquest o mabilisang investigasyon dito sa mga natatid na mga realista na pangkonstitusyon sa Komisyon ng Yan sa Government of Human Rights. Dito nakapimulan ko sa isa. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Tiniyak ng Philippine National Police na makakasuhan ang mga rallyista na nanggulo at naaresto nitong linggo sa gitna ng mga protesta. Siniguro rin ang pamunuan ng PNP na maharap sa airtight cases maging ang mga responsable sa likod ng karahasan kung saan
Halos 100 pulis ang nasugatan. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, ano na ang update dito sa investigasyon ng PNP sa mga rallyistang nanggulo sa protesta noong linggo? Ella, nagsasagawa na nga ng masusing investigasyon ang mga investigador ng pambansang pulisya para mangalap ng mga ebidensya laban sa mga nanggulong protester noong linggo sa Maynila. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ginagawa ito sa pamamagitan ng pagtatanong o interogasyon sa mga naarestong suspect hanggang sa pagsusuri sa kanilang mga post sa social media para magamit sa pagsasampa ng kaso. Ang mga protesters ay sasampahan ng kasong paglabag sa BP 880 Public Assembly Act, Article 146 o Illegal Assembly, Article 151 o Resistance and Disobedience to a Person in Authority, Article 148 Direct Assault, Article 327 Malicious Mischief, Article 263 Serious Physical Injury at PD 1613 o arson. Ang mga pulis Ella ay inatasan nga magbantay sa protesta noong linggo laban sa korupsyon. Maayos ang takbo ng pagkilos noong umaga bago magdulot ng gulo ang mga kalalakihan na nakasuot ng kulay itim na at mayroon pang mga bonnet at ang iba ay nakamaskara. Umabot Ella sa 129 ang pulis na nasugatan habang nasa 113 naman ang mga protesters na naaresto. Pinuri naman Ella ng mga netizens ang ipinakitang maximum tolerance ng mga pulis na kahit nasasaktan na ay hindi daw nakitaan ng pagganti o paglaban ang mga ito. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Bukod sa Pilipinas, naramdaman din sa Taiwan ang lakas ni Super Typhoon Nando na may international name na Ragasa. Nagtamo ng matinding pinsala ang Taiwan matapos bayuhin ng bagyo kasabay ng pananalasa nito sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Nagkaroon ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang probinsya gaya ng Taitung at Pingtung dahilan ng kanselasyon ng mga biyahe sa eroplano at ferry. Ilang paaralan at tanggapan ng gobyerno ang nagsuspindi ng pasok at naglagay ng mga evacuation center para sa apektadong residente. Ayon sa Central Weather Bureau, tuluyan nang nakalabas si Ragasa sa bansa ngunit nag-iwan ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Pinaghahandaan na ng Hong Kong ang matinding epekto ng Super Typhoon Ragasa na inaasahan daraan sa timog na bahagi ng lungsod ngayong Martes hanggang Miyerkules. Ayon sa Hong Kong Observatory, nakataas na ang signal number 3 at posibleng umabot sa signal number 8 mamayang hapon dahil sa inaasahang malalakas na ulan, matitinding bugso ng hangin at storm surge. Nagkansela na ng flights ang Cathay Pacific Airways at HK Express. Isinara ang lahat ng paaralan sa Hong Kong at Macau sa loob ng 2 araw at nagsara na rin ang ilang establishmento bilang pag-iingat. Naglagay na rin ng tape sa mga bintana ang ilang residente at pinalakas ang flood control measures gaya ng pamamahagi ng sandbag sa mabababang lugar habang nakatutok ang mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at maiwasan ang malawakang pinsala. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Juan, Kapitulo 8, versikulo 32 na nagsasabi, "At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.